Amen. Thank you, choir, for that wonderful song, Calvary's Love. Ang gugma dito sa Calvary. And we praise and thank the Lord for that truth na ato ang ginaselebrate mga kaigsuunan. The great love of the Lord for us in Calvary, manifested through His death and sacrifice for us. So karon nga tatna mga kaigsuunan, akong gihangyo ang tanan sa pagbarog palihog, barog kita, manindog ta. And we shall open our Bibles in the book of Deuteronomy. Open your Bibles with me please in the book of Deuteronomy mga kaigsuunan. Sa inyong mga Bibles, chapter 7. Chapter 7. Okay? Ato ang basahon ang giingon sa pulong sa Ginoo diri sa verse 6. Okay? Verse 6 ta mag-start og basa taingon sa verse 8. If you're there, please say amen. Amen. Okay? Nagingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says, "For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because you would keep the oath which He had sworn unto your fathers, that the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoong Diyos sa kahigayunan imong gihatag kanamo. Sa kahagan nga imong igahatag kanamo Ginoong Diyos, especially sa imong ubos nga alagad, nga imong paggagamiton alang sa pagsangyaw, pagsaysay sa imong pulong. I pray, Lord, that you would open the windows of heaven and pour upon us blessings of wisdom, blessings of power from the Spirit, Ginoong Diyos. Na ikaw, Ginoong Diyos, mag-atagan mo victory karon. Gamusay taon ang dahom sa kaaway, na dili aran makadisturbo ka namo, Ginoong Diyos. Salamat amahan kay magpadaokon ni karon. Salamat Ginoo kay dunay kalag ng mga luwas. O salamat Ginoo kay dunay katawhan ng mga bag-o pinaagi sa imong gahom karon nga kabuntagon. Thank you Lord for the way you answer these prayers in Jesus precious name. Gipangayon namang tanan. Amen. And amen. Palihog manglingkod ang tanan. This morning I would like to answer a question in our sermon. Why God saved you? Why God saved you? And if you are not yet saved this morning, wala pa ka na sigurado sa imong kaluwasan, you can be saved this morning, and you will know the reason why will God save such a person like you. And if you are already a Christian today, you are saved. We will ask the question why. Why did God save you? Nganong giluwas man kaniya, ug nganong luwason man niya ang makatawhan nga usama nato. If we would try to look at the Bible and even our lives itself, there is no reason we can find why would God save such wretched sinner like us. Nganong luwason man niya ang mga katawhan nga susama pa nato nga mga magkasala. If you try to look at the Bible, mga kaigsunan, in the book of Ephesians chapter 2, verse 1, the Bible describes us like this. Yun pa ang Biblia, if you're there, please say amen. Okay? The Bible says in the book of Ephesians chapter 2, "And you have been quickened, who were what? Dead in trespasses and sins." Patay diya sa sala o mga kalapasan. And why would God bother to save a dead person in trespasses and sins? Ito nakita mga kaigsunan, if something is dead, ato na nang i-disregard. Ilubong na. Why? Kay patay naman. Ato makita mga kaigsunan, God put His love to a dead person like you. Sama na ako o
og sama nimo. If you try to look at Romans chapter 5 verse 10, mga kaigsunan, open your Bibles there. Kada magsimba ka, practice din mo abre sa inyong Biblia. When the pastor told you to open your Bible, please kindly open your Bible for you na mahimo itong familiar sa pulong sa Ginoo. And this, even if these verses are very, very familiar, atong pagbabasa, verse 10, for if, when we were what? Enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. So, we are enemies. Number 1, we are dead. Number 2, we are enemies. And atong tanawan in Psalm chapter 51, verse 5. Psalm chapter 51, verse 5, mga kaigsunan, sa atong mga Bibles palihog. If you're there, say aloud, amen. Amen. The Bible says, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. What? In sin did my mother conceive me. So ato makita mga kaigsunan, number 1, we are dead in sin and trespasses. From when? Gikan pa sa inyong pagkatao. You are already an enemy of God because you are shapen in iniquity, and in sin did your mother conceive you. Na anak ka diha sa mga kaigsunan, and you grow up as an enemy of God, dead in sins. And the only thing you deserve is death. Romans chapter 6 verse 23, sa inyong mga Bibles palihog, kung tanawan ninyo ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, Biblia na gayon, Romans 6:23, for the wages of sin is what? Wages. Singular, plural. Plural. Pero ang dahil isa na. For the wages of sin is that you study the Bible, be very, very specific in the syntax of the language. Mauna, importante kayo, na usahay mga pastor ngayon na, di na ako mag-learn of English kay pastor man ko. Di na ako mag-learn of gitawag na literature language kay pastor man ko. Of course not! If you're a pastor, you must be familiar in the language in which our Bible is written. And so, kung pagkabalo ko sa pulong sa Ginoo, if we are not particular in the specific things na giingon sa pulong sa Ginoo. In this part, Romans chapter 6:23, for the wages, plural, of sin is, ano na is naman na, death. Diba dapat, ang yan gitawag na wages of sin are death. That's to make it right. But the Bible is not wrong in its language, mga kaigsunan. What does it mean? Because there is 3 kinds of death in the Bible. That's why the Bible says, for the wages of sin is death. The first death is physical death, and we all know it. Mauna ang taong matay, kaya nga naman nasa isala. See? Nato nakita mga kaigsunan, we have sinned, we will die physically. Katong imong gisikaran, hindi na muliho, patay physically. But there is also spiritual death. Atong dibasa ganina, Ephesians chapter 2, you were dead in sins and trespasses. Spiritually, you are dead. You are not connected to God. Kaya nga naman, patay ka. Your worship is nothing before God. Your works of righteousness is as filthy rags, according to Isaiah 64 verse 6. Why? Because you are dead. Bisan pa kung saan pagpaningkamot sa usa ka tawo nga patay spiritually, dili dawaton sa Ginoo ang iyang halad o mga pagsimba. Why? Because he is dead. And the moment you are saved, naluwas ka, you became alive spiritually. Okay? And katong mga tao na alive spiritually, they will not, experience the third death, in which the Bible also calls the second death, the soul death. Kung saan ang soul death, mga kaigsuunan, kung tanawan mo ang pulong sa Ginoo in the book of Revelation, chapter 20, okay, Revelation chapter 20, mga kaigsuunan, verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire, nina o kalayo, dagat-dagata na boy. This is the what? And that is the soul death. Eternal separation between you and God. Ang imong kalag, uban sa batong lawas, ay hatag sa Ginoo sa imo
Magsakit santod sa kanturan sa linaw nga kalayo. And because we are sinners, all we deserve are death. And the three kinds of death. Mula na itong gideserve mga kaigsunan. Wala na ilahin pa. Wala na ilahin pang kamatay. Wala na ilahin pang butang. Nga itong deserve because we are sinners. Death. Tanawa, tiyaw mo na. Sa pag-anak ni mo, magkasala lang ka, the Bible says. And you grow up as an enemy of God. Walay ginikanan, gitudluan niya yung anak na makak. Walay ginikanan na gitudluan niya yung anak na manumbag. Walay ginikanan na gitudluan niya yung anak na mangawa. But why mga kaigsonan that these children are growing up doing these sins? Because they grow up as an enemy of God. That's why we praise and thank the Lord that in our church, ang mga bata, gilahigid sila. They must have their own worship. You see, nga naman, because they must learn the Word of God, because they are also souls who needs to be saved. Kinahanglan silang mga luwas, mga kaigsuunan. Na ito nakita, you grow up as an enemy of God and dead in sin and trespasses. But ang pangutana karon, why did God bother to save you? Anong giluwas man kaniya? Yes, within all those truths, mga kaigsuunan, yet, in spite of all those truths, Christ did save us. Christ died for us in Romans chapter 5 verse 8. Christ died for sinners. Christ died for ungodly. Christ died for His enemies. Dahil mo ang John chapter 10 and verse 15, mga kaigsuunan, tanawang dilon sa Biblia, please, in the book of John, chapter 10, sa verse 15. Hear that, say amen. As the Father knoweth me, even so know I the Father. And I lay down my life. Worship. Christ laid down His life. Actually, mga kaigsonan, si Jesus Christ, wala siya gipatay. Gihatag niya yung kinabuhi. You see? Dahil mo itong ipatay, napugos ba? Di ko gusto mamatay! Ganito gusto mamatay, muli kay pagbangga, uy, isa, sakit pinas. Wala niya na Jesus Christ. Bidawat niya ang tanang kasakit. And you know, di ba, in the book of Mark, di painom siya og nagibutang sa vinegar, di painom sa iya. And you know, natay mga kwandre, natay mga medical-related students diri, Myrrh is a kind of analgesic. And what is an analgesic? Kanang myrrh extract na sa kakahoy. And it is a kind of analgesic, meaning pain reliever. Pero sa ginawa mo ginom ni Jesus Christ, wala na ginom. Ano wala man ito na ginom ang pain reliever? Ang myrrh. Kaya inom na ilang myrrh sa una para makalahutay sa sakit ang mga gitanglansang sa krus. Pero gibalimat si Ginoong Jesus, why? He wanted to feel every bit and drop of pain na anay niyang bation para sa imong kaluwasan. That is how Jesus Christ loves you, mga kaigsuunan. You see? So He laid down His life. And now, because He laid down His life, when you put your faith on Him, believing that He died on the cross for you, buried, and rose again to justify you, when you repent of your sins, and put your faith in the Lord Jesus Christ alone, then you are justified. What's the meaning to justified? Made legally right before God. Legally right. Murag ang justification, murag similar siya sa parole. Parole. Kailan mo parole? Ha? Sa kailan parole ka rin? Katong inabitay-bitay kada December? No. Parole is, it is a legal action that is given by an official of the land to a certain criminal. Panangitan karon si Era. Gitagaan siya parole. Okay? Silang inrili maratog, silang bitawag na GMA, Gloria Macapagal, gitagang parole ni Juan, ni Digong. Nato makita kung isa ng parol, gihimo ka na walay sala at ubangan sa gobyerno. Even though guilty ka ato masala, regardless of your guilt, regardless of the action na imong gibuhat ato masala, di-declare ka nga innocent. Meaning, dili na ka bumulong sa gobyerno.
Sa imuhang sala ay nga naman gideclare naman nga okay na to, nabayran na. Ang imuhang gitawag giparol naka even though kanang parol is it falls short sa gibuhat sa Ginoo. It falls short, pero mahimo lang siya mura bitaw mini illustration mo i-compare ni justification. Ang justification mga kaigsoon ay nani. You are criminal, but gideclare ka sa Ginoo na righteous. God declared you as righteous, and not only He declared you as righteous, that treatment given to you is just like a righteous person. Muna ang justification. Gitratar ka na matarong. Now, Jesus Christ, ang imong sala, gibutang sa iya. Kung siya karon ang gitratar na magkasala in your place. You see? What a great thing, justification. Second thing, mga kaigsunan, is reconciliation. From enemy, you became now friends with God. Di na ka maulaw mo doon sa Ginoo. Di na ka maulaw mag-ampo. Kaya naman, you are reconciled with God. Sa inan ka, imagine na imong kaugalingon ba? Na nagsakay kag jeep. Ang pagkahuman, nakasakay dito nga, imong tong isakay sa imo nga, day, purdong, patod sa completed dung be, pasa. Anay ka na, ha? Nakay kama, nakay ikaw doon dito. Kapoy. So, taon tong gitawag na tigul, idaran taon. Gawin mo taon, kamang ka, hatag sa pang, wala mo ginawa. Ikaw dahil tayo mong interview ko, dahil ito na imong kasakir, imong boss eh. Nagautan lang sa kinan mo na napugusan sa kay jeep. Sakay ni mo karon dito sa imong kuan elevator na. Saka ngayon na. Good morning, sir. Practice na ka. Good morning, sir. How are you today? I am blah blah blah. Practice na. Pagtanaw ni mo. Naganahan na dito. Kapag imong gibalita dapat plate ganun na. Mo ang boss na sakay na mo jeep. Nga naman, tungod kay nagautan sa kinan, napugos. Mudayon pa kasi yung interview din na. Mudayon, so kung baga, ibigay daw. Pero maumaw na ka. You see? Pero kung imog itong bidawat, ay, okay ka. Sige, diyan ka, ma'am. Ako niya ako. Sige, ma'am. Ka manaok, ma'am. Ay, imog itabaan yun. Pagkanbo naman ito, uy! Lalay ka na rin, ma'am. Pakuan ko, baka, murag friendship na. Feeling close na. Nga naman, you've done something your friends. Sa Ginoo, kung magkasala ka, maulaw ko ito sa Ginoo eh. But mga kaigsunan, you are reconciled to the death of the Son. So ato makita mga kaigsunan, when you are reconciled to God, di na ka maulaw mo dampo. Di na ka maulaw mo doon sa Ginoo because there is reconciliation. And di lang kayo, there is reconciliation when you are saved. Ato makita mga kaigsunan, there is adoption. Adoption. Nahimo na kang legally a child of God. Now, may nagsulti nga, pastor, di ko ng adoption, pastor, gusto ko ng tinuod ng anak sa Diyos. Kaya adoption, adopt ako sa Ginoo. Mauna, di man gatuod sa pulong sa Ginoo kung unsa man ang tinuod nga meaning sa mga words. We need to understand the word not in our contemporary meaning. We must go back in the meaning of that word when that word was first written. So, atong balikod, in the time of the Apostle Paul, kaya iwan man sa Romans chapter 8, that we are adopted. So, sa panahon ni Paul, unsa ang meaning sa adoption? And that letter is written to the Romans. So, it is something that the Romans will understand. Now, what is adoption in the time of Romans? Ang adoption, kanina ito mga kaigsunan, apil ang imong tinuod nga anak imong adopon. Panitan, nakakay na pulo kabuk anak, sa lahi-lahi ng mga babae, nakakay isa sa ilang ay mga tagaan o adoption. Kung sa meaning, anak, when you adopt someone, anak mananimot o dili, pero ang ilang ginabot iniyadto, ang ilang anak, ilang gina-adopt. Kung sa meaning sa adoption at that time, meaning, when you adopt someone, in the eyes of law, the son that you have adopted is the legal heir of everything you possess. So when you say, we are adopted child of God, it means we became the legal heir of everything. Dili kay sinagop ra kas Ginoo. Ang meaning ana nahimo kang tigpanunod, heir with Christ.
Di ba? Kanawang Romans chapter 8, mga kaigsuunan. Okay? Romans chapter 8. Look at the Bible, please. If you're there, say amen. Verse 15. For you have not received the spirit of bondage against fear, but you have received the spirit of what? Adoption, whereby we cry, Abba, Father. Unya, kay, na-adopt naman ka mga kaigsunan, verse 17, and if children, then what? Heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ. Panunod na ka. So every Christian is adopted. Dili kay nawala ka unya pagkahuman dahil sagot kas Ginoo kay nalo yung Ginoo nimo. Well, anyway, that is also true. Pero ang giingon sa pulo sa Ginoo, adoption meaning you became a legal heir of God. Una gipasabot ana igsoon. You see, it's nice to understand the Bible kung unsa gipasabot kaniadto mga kaigsuonan. Now, going back. Karon ang pangutana karon, those are the truths. Ako ni-contrast lang ang kaganina, ang atong estado magkasala taaway sa Dios o ang gibuhat sa Ginoo para ninyo. Nang pangutana karon, anani ining mga nindot kay nga mga butang gihatag sa Ginoo nimo. Walang gibuhat man to niya. Why did He save us? We know how Christ died for us. Gipahagas niya ang dugo. We know what must we do. We must believe and repent. We know when today can be the day of your salvation. But when giluwas ka niya. Kabalo naman ka ginsa, nagpakamatay Jesus Christ, ibayaran mong sala. Kabalo naman ka kung sa imong angay paton, repent and believe. Kabalo naman ka ganusa. When you put your faith in the Lord Jesus Christ, and if you are not yet saved, today can be the day of your salvation, and it will be your end. But why? 3 reasons na akong ihatag sa inyo ako mga kaibigan. Walang rason. Ngano nga giluwas kas Ginoo. Ngano tanan nga mga katungod gihatag niya nimo. Number 1. We already hear this, but let me remind you again, because He loved us. Kay gigugma ta niya. John chapter 3 verse 16, ewan pa pulong sa Ginoo, for God so loved the world that made His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Because of love. Gigugma kas Ginoo mga kaigsuonan. And atong gibasa tong text kanina. Klaro kay ingon sa pulong sa Ginoo. Wala mo pili sa Ginoo tungod kay ingon ba sa Israel kay kamo ang pinakadaghan kay gamay ra gani kay mo. Wala mo gipili sa Ginoo kay mga but-an mo mga gaya kay mo kulo ang pulong sa Ginoo. Gipili mo sa Ginoo kay gihigugma mo niya. And love finds no reason at all. And love was just freely given to you. Why? Because God loved you. Anong igugma mo sa Ginoo? And that is a wonder we cannot answer. Because God said, I love you. And that end the story. You see? Pero ito makita mga kaigsuunan na it must give us humbleness. You see? Tanawa gani, mas sakit paminahon ng Deuteronomy chapter 9. Look at this. Okay? Kaya katong ganina, I am preaching a topical message. It is not an expository. Muna springboard dito akong gibasa ganina. I will not expound text. I just use it as a springboard para magsugod ka sa tuwang gitawag ng mensahe. It is a topical. Pero, atong tanawon ang giingon sa pulong sa inyo. Deuteronomy chapter 9. Deuteronomy chapter 9, mga kaigsuunan. Hindi na-expect mo katong i-expound ang chapter 7. It is just a springboard. Topical ang mensahe, not expository. But atong tanawon, Deuteronomy chapter 9. Children, say amen. Verse 4 to 6, anawa. Speak not thou in thine heart, after that the Lord thy God hath cast them out from before thee. Talking about the Canaanites, the Perizzites, the Amorites, itong mga nagpuyo sa Canaan. Okay? Look at this. Saying, for my righteousness the Lord hath brought me in to possess this land, but for the wickedness of this nation, the Lord that drive them out from before thee. Not for thy righteousness, or for the uprightness of thine heart, dost thou go to possess their land,
but for the wickedness of these nations, the Lord thy God that drive them out from before thee, and that he may perform the word which the Lord sware unto thy father Abraham, Isaac, and Jacob. Understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness, for thou art stiff-necked people. Kita ito eh. Muna, na masulot ang mga Hudyo in the land of Canaan, knowing in their mind na wala ka diri tungod kay buutan ta. Wala ka diri tungod kay matarong ta. Wala ka diri tungod kay upright ta. Gi-drive out lang to sa Ginoo ang nauna sa ato at tungod kay dautan sila. Sa ato pa, kung magpakadautan po sila dito sa Canaan, i-drive out po sila sa Ginoo. So sama atong mga naunang nagpuyo sa ila nagipalaya sa Ginoo. And it happened in the Assyrian captivity and in the Babylonian captivity of the south. May tabo gid. Gipalaya sila sa Ginoo. Ngano man kay dautan sila. Ngayon sila wicked people. So atong makita mga kaigsunan sa diha nga natay blessing nga madawat panangitan karon, na promotion nga nahitabo sa imong kinabuhi. Panangitan karon, natay naangkon nga panalangin. Don't you ever put in your mind gihatag is Ginoo sa ako kay butat kay ko. Now, mga kaigsunan, we must always put our feet in the ground even without shoes. Be humble. Stay humble mga kaigsunan. And always give the glory back to God. Lord, give kami sa imo Ginoo. Salamat kay sa imong kaayo Ginoong Dios. Ug na may mga tao nga palayason sa Ginoo, ikaw ang ipuli, not because of your goodness, but because of their wickedness. And pagbantay, kay basing apil ka palayason sa Ginoo, kay kung magdinaot na kung kasama sa imong ipulihan. You see? Kaya nato makita, gugma na gidi ay. Wala na ilain pa. Salamat Ginoo, kay gugma ko na imo Ginoo, bisan pag magkasala ko. You see? In Titus chapter 3 verse 5, open your Bibles there. Titus chapter 3 verse 5, if you're there, please say a heartily amen. Nana? Munang pulong sa Ginoo? If you're there, say amen. Amen. Wala pa? Huwaton tamo, kaya para ito mabasa ang Biblia. The Bible says, not by what? Works of righteousness. Lida sa itong mga buhat. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So atong makitaan, tungod kay manlulkon siya o nahigog pa sa imong giluwas kaniya. Dili tungod sa imong mga buhat sa pagkamatamong. Di tungod sa imong kabuotan. Apat tungod kay manlulkon ang ilang Ginoo. That's the first one. So mga kaigsunan, nganong giluwas kaniya kay higog makas Ginoo. Love kas Ginoo mga kaigsunan. Nganong love kas Ginoo, ambot pud ngano natingala pud ko. Nganong higog makas Ginoo. Di ba? Ang atong gugma mga kay sometimes is conditional kayo. Panamitan. Padayon nga patanon, bagura bang Valentine's, sumala, pinagay ko sa namin, Valentine's, bato, Valentine's Day. Una, pagkauman, nakay makitaan nga, hindi ko amina, tambag bitaw sa kwan, tambag sa, parang abogadong bisdak ba? Because I wanted to learn more about the law of the land. Kaya basta niya, I have a member of the church, and I have problem about the law, by the grace of God, na ako'y knowledge. That's why I'm listening. May paminaw kayo ang abogadong bisdak, taga-Cebu na na. So, wala pa niya, nagpadala siya sulat nga nangutana, ako ni! Na ako'y kachat sa Facebook. Kaya, 50 man niyang gwapuha sa iyang profile picture sa Facebook. O niya pagkahuman, sa sige na nung istorya, na in love na po niya attorney. O niya nakita ni Diaz Gaisano. Napag-idugay ko go ng attorney. Kay lahi man niyang nawang sa personal. Attorney, na in love na gagid ko niya. Na aga ko'y pwedeng ikaso niya, kay giilab ko niya. So, mo bilang pangutana?
Anang attorney nga naon sa ang kadahi nga wa ka kadahi ay lang pod kasuhin diay. Ay nag-reply. You see? So say ang basis sa ato ang gugma o pagkagusto sa mga katawan because of their physical appearance. O ang mga lalaki number 1, guilty niya na mga kaigsunan. Una din ang mga lalaki. Guilty niya na ang mga lalaki. Nga naman, mapitaw ng mga babae, make up, sa lipstick, nga naman, kaya ang lalaki, unang makagusto sa ilang physical appearance. Ang mga babae, mga kaigsunan, kabalo ka, magpailad po sa mga lalaki nga, mga may kay mga istorya. Muna, karagaran sa mga lalaki, mga mangingilat po, mga pakakon. Kay, mainlab po ang mga, muna, ingon po sa kay gagaw, ay nagtanawang dagway. Paminawa lang storya. Paminawa lang storya. You see? So, kami, mga honest nga mga gapuhon, na humana urot namin ni Brother Narding. Wala na, naurot na rin. Litaw, linuwang na. So, ako makita mga kaigsunan, inana itong basis, di ba? Abi ni mo dahi, higugma, higug ka dahi, palanggao, higug ka, ang lahat, ang babae mo, may po, ay, abi ni mo do, kay tungod sa imong kagwapo, lani gwapo mo, amro gwapo nga babae daw, kita lang po ni mo, busog, higug ko. Nagit, tagabog, naninyo na, sabihan naninyo na, ang may tabo din mga kaigsunan, do, ano sige na nagahigda diya, do, pagtrabaho na po ba kay, wala kayo pangyunto niya, bamahaman na bilis ng bukas. Ingon ka, makita ka na po, busog na ka. Nga nang mga baon ng kunay mo. So, tanaw lang, tutukin lang na sa, patay. Delikado mga kaigsunan. You see? So, atong makitaan, na kung inana pa ang hukmas Ginoo, nakabase sa atong mga kinaiyahan, atong mga panagway na dugat ang gidiaan sa Ginoo. Mabitaw ng mga katawhan bitaw kay magkuan gid na din mga sekreto gid. Mo na bitaw na courtship gid ni panahon para ilan gid mo sa tinuod. You see? Pang-interview gid. Pang-interview gid sa mga kuan. Muna akong tambag sa mga babae man gid ang ilarunon kay sila may maminaw storya. Dili mo sila manguyab. Ambot lang, na po yung manguyab ng mga Kristohanon diri mga babae, ambot lang pud ninyo. Basta kaya ang babae, di kita manguyab, sila di panguyaban. Maminaw na istorya. Muna akong tambag sa inyo mga babae. Bisitahin ninyo ang balay sa inyo ang mga uyab, na makawayab na mababot panahon. Tanawan ninyo kung sa'y trato niya sa iyang mama, kung sa'y trato niya sa iyang igsoon nga babae, kung sa'y trato niya sa ilang iro, kung sa'y trato niya sa iyang mama at papa. Eh kung di niya kaya respetaran ang iyang mama, iyang mangod, iyang igsoon, ikaw pa ka, di mo kadugo. You see? So mga kaigsunan, pagmat mo ng pagpantay, mga kaig. You see? Mauna, ugnay mga batang mga lalaki dari, higugma, nagsugod ang inyong mga igsoong babae o ang inyong mga inahan. You see? Kaya na, how I love my mother kaniyadto. Ma-prove din ako, naminyo ko, nga mura po day kong kuwan, mura po day kong anak sa akong asawa. Nga naman, ako mama na, Dong, ano yung butang yung mga pagod dere? Dong, imong sililas, anong ibili mo pagod dere? Huwag ko yung tela, huwag daw asawa ko ron. Di, imong hinukuhan. Ano yung gilabay dito? Imong kuhan, sapatos, iulit, butawanan, sa huwag. Huwag yung istorya. You see? So ako makita mga kaigsuunan na balik as Ginoo. Ang Ginoo nakabalo ka sa imong kinayahan. Nakabalo sa imong kinaiya, nakabalo sa imong binuhatan, imong istoryahan. Na kung nakabase pa sa imong kinayahan ang gugma sa Ginoo, dugay kang gidiha sa Ginoo, apan higalig saon unconditional ang gugma sa Dios. Mao na bisan pag inana ka, bisan pag inani ko, gihigugma gyapon ko sa Ginoo. You see? Mabitaw na usahay bitaw maulaw kog wali bitaw, na bitaw mga pastor magwali about sa good husband. Good husband. So ang mga asawa pod bana pod may pagtakinana akong balo. Wala ka balo akong asawa pod bana pod may paginana akong asawa, akong balo. So apil mo sila pangandoy. Why? Sometimes mga kaigsoon, we are not perfect. We know what is right. Sometimes it's tumanon. But nangayot ang grasya sa Ginoo nga ato ning matuman. May the grace of God aning kamot ta.
nga itong matuman. Tama ba? Rigson, salamat ang gugmas Ginoo, wala nakabasis to ang kinayahan. Number 2, nga naman giluwas ka sa Ginoo, naigugmas sa nimo. Number 2, alam sa yan kahimayan. For the praise of His name. Kung sabi mo sa Bible, Ephesians chapter 1, open your Bibles there. Ephesians chapter 1, mga kaigsunan, agreein ninyo ang inyong mga balang kasulatan, verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Alang sa kahimayan, alang sa pagdalig sa iyang grasya, mga kaigsunan. Mas mapadayan sa tibok katawan, tibok kalibutan, ang iyang pagkamahingugmaon, ang iyang grasya, pinaagi sa pagluwas kanimo. Verse 12, the Bible says that we should be the praise of His glory who first trusted in Christ. We can be the praise of His glory. Kita na ay marabitaw pagdaig. You see, kita ang mahimong marabitaw aktor na pagdaig sa Ginoo. Madaig ang iyang himaya, madaig ang iyang gugma, madaig ang iyang kaayo. Nga naman, ang ebidensya, kamo, mayang giluwas. Sama bitaw sa gitawag na bayatan o sa kainahan. Unya, ang imong anak, gwapo kay perminting sinina, plansado kaayo, ang hinapay, murag tilaag baka, nga, gwapo gid, limpyo kay amnawon, naputlang anang kuko. Unya, butangan sa silahan, the most neat and clean. Sa elementary pa. Kinsa ka dahil? Kanang kidno, kanang bata mo, ang iyang mama, ay grabe, kakugihan palangga kay siya. Limpyo, pinunti niya sinina, wag mo naman sa pinuntiya. Pagdahil sa mama. Pero ang bata, taas kay kuko, yung paggawaman, nahugaw po diri, o yung paggawaman, naapay man sa sipon diri, naapay laway man sa diri, o ang buhok, nagkabalibali pa, hugaw kay sinina, hugaw kay tiil, na eskwela. Saan itong inahan ani? Amang ginikanan ani? Nakupunta na, nakakanig ginikanan? Dili, madaig ang ginikanan. Kasi, madaig ang ginikanan, kung pinakita ang anak mo, perting limpiyo ha pa, iyo. Grabe kay kagwapog mga kuwan, bisan pag dili mahalon, pero planchado. Ay, madaig ang ginikanan. Ikaw po, nagbiluwa sa Ginoo, nakita sa tibok kalibutan ang imong kinabuhi kung giyon sa pagpako, pagluwas, paghatag ug panalangin sa Ginoo, mahimaya ang Dios pinaagi sa imong kinabuhi. Sabtan ba? Ayaw nimo nasabtan. Now, verse 14, yung pangpulong sa Ginoo, Ephesians 1, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So in us, in our salvation, Christ or God will be glorified, mga kaigsuunan. You see? Nga kabalo ba ka na pag pinakanindot nga gihimo ng pulong sa Ginoo? Kabalo ba nga pinaagi sa atoa? Apil ang mga anghel makabalo kung unsa ka maayo kabutan sa Ginoo? You see? Kabalo ka ang mga anghel, dalayan po na sila kung unsa ka maayo ang Ginoo. Pero ang pangutana, unsaon pag-learn sa mga angel sa karakteristik sa Ginoo? Pinaagi sa church, pinaagi sa mga giluwas. Tanawa ang giluwas sa Biblia. Ephesians chapter 3, verse 9 and 10. Tanawa ang giluwas sa Biblia. The Bible says, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Look at this. To the intent that now unto the principalities and powers in where? So who are these powers and principalities in heavenly places? Mga anghel. Might be known by the what? The manifold wisdom of God. Mga ang mga anghel, kung saan yung meaning sa gugmas Ginoo? Muni gibuhat sa Ginoo sa simbahan. Muni pagluwas niya. Inaalay ko dako ang gugmas Ginoo. Because ang mga anghel dili makakanta og saved by the blood. Because they were not saved by the blood. And by God's love and His wisdom, gipilit niya nga luwason by the blood kita nga mga tao. Another thing, in 1 Peter mga kaigsunan, chapter 1, tanawan ninyo ang gigon sa pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 1, 11 and 12, if you're there, say amen. The Bible says, searching what
or what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify, when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow, and to whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Spirit sent down from heaven, which things the angels desire to what? Look into. Gusto makatanaw, makakita ang mga anghel. Ay, gala, they are learning through us, the church. So, giluwas kas Ginoo, alang sayang kahimayaan. And I hope, mga kaigsunan, mahimo kang sampol sa Ginoo. Di ba? Usahay, di ba? Gitawag na, kahit kaglansunis, ma'am, tabang man siguro na. Aslam siguro na. Ama, sampol. Sampol na ako'y na-learn ka ng sampol ba? Pag ato kang palingki, okay kwarta. Pag ato, taas mga na-story ko, taas mga kayo na. Yan, ikan, taas kayo na. Pila na, napulo ka buhok stall. Lami yun yung mga sones? Lami na siya sampol. Igas na mo. Lami na sones? Sampol. Pagduha ka buhok ka. Igas. Lami na sones? Sampol. Hanggang mo sa unan, isa kilo na yung nakaon. Busog na ka, uli na yung ka. Sumuro na yung teknik. Ano ka na, nangayon mo ka. Style na. Bitaw. So, ayaw mo, amping mo sampol. Bitaw. So, ano sampol? Ano na may sampol? Para nainggan niyo ang mupalit o gaghan. Kawalo ba ka nga, ikaw ang sampol sa Ginoo? Sampol ka sa Ginoo? Mga na ang mga kalibutanon, kung sa may tabi o tao maluwasan sa Ginoo, tanawas bilita, muna sampol. Tanawas lanig, muna sampol. Tanawa ang mga Kristohanon diya sa singaw, muna sampol. Dahil pait kita. Tanawa kasi, kinsa may sampol, tanawas pastor, sampol. Pait ka, ayos, kinaiwas pastor. Why ayaw sampol? Mubalas bikas. Dito saksi din, sa may sampol sa saksi din. Mga bukaan lagi ng mga saksi ay. So dito saksi kay gawtong sampol. You see? Kita ang mga sampol sa Ginoo. Mo na magkakatarong buda, tama ba? Amen? You see, maningkamot ang matarong kay sampol sa Ginoo. Kay alang sa iyang kahimayaan. Number 3 and lastly, mga kaigsunan. Sa adig ko nga, di na ako magpataas-taas o mensahe karon. May mong lang bakatong yung magpataas-taas na. Kaya nakasaad naman ka. Number 3. Muna din na kayo bukante that we might be holy. Para mahimot ang balaan, mga kaigsunan. Tanaw ni Ephesians chapter 1. Giluwas kas Ginoo, number 1 kanina, kay higugma ka niya. Number 2, kay para siyang kahimayaan. O number 3, mga kaigsunan, lastly, para ikaw nga iyang giluwas mahimong balaan. Ephesians chapter 1, open your Bibles there, please. Mga igsoon, verse 3 and verse 4. Nana, say amen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be what? And without blame before Him in love. Gustos Ginoo nga mahimo kang balaan. Giluwas kaniya para mahimo kang balaan. Nalipay kay nako mga kailan ang mga balaan dito sa Davao Oriental pa na sa Occidental sa malitaw nahan kinsay gitawag nga bilaan diri. Nabay bilaan diri. Okay, so daghan nga pastor nga mga bilaan nga mura siguro abot siguro mga 40 kabuk pastor bilaan atong fellowship. Now, si Pastor Shaq niadto dito sa Kuansaw na sa dito sa ilang lugar. Saan kita gina Lamidan area, LA, Lamidan area. Unya gitawag na kuan, gitawag na Guares Pasaringay, pitong lipaya sa mga bilaan. Ano Amerikano? Ang Ginoo balaan. Balaan ang Ginoo. Uy, ako rin katribo ang Ginoo. Dahil balaan ang Ginoo. So, walang kalitok ang gitawag na Amerikano. Balaan diay. So, holy diay. So, pero mga kaigsunan, dapat ang mga katawan sa Diyos balaan po. Holy po. Tama? Kinahanglan tamay mo, balaan mga kaigsunan. Kaya why? He saved us
for us to be holy. He wants to be worshipped and served by holy people, zealous of good works. In Titus chapter 2 verse 14, tanawa ang gingon sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Kuyawan no? Kasulatan sa mga balaan, yahayas mga balaan. Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us. Gihatag niyang kagalingon. Nga naman? That he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Gipurify sa Ginoo, gihimo kang balaan sa Ginoo. Nga naman, kay gusto niya ang mga katawhan nga mo serve sa iya mga tao nga balaan. Bisan pagbilaan ka, pero di ka balaan, maayos ayo. Dapat ka mahimong balaan. Amen? Now, look at this mga kaigsunan. Since God saved us to be holy, one of the marks of our true Christianity or true salvation is growing in holiness. Makaingon ka nga, tinuod ka maluwas, kay nagatubok ka diya sa pagkabalaan. Hinahinay imong kinabuhi, gakahimong balaanon ang imong kinabuhi. You see, dili ka mahimong yawanon, kung dili, mahimong balaan hinahinay ang imong kinabuhi. Nga naman mga kaigsunan. First of all, ang pangutana karon kay importante man nga part sa atong kinabuhi ang pagkabalaan. Kay gustos Ginoo nga giluwas kaniya para mahimo kang balaan. Kay naman sa rason. So dapat karon hinay-hinay kita mahimo pud kang hinay-hinay mahimong balaan. Di man pag-augma balaan na din kay hinay-hinay nagatubo. Murag kahoy nga nagatubo hinay-hinay hangtod nga mahimo siyang likod. Inanap ka mga Kristohanon. You see? Bago pa nagsimba, isimba ka ng adlaw. Praise the Lord. Pagkahapon, nasipyat, nakamamalikas. Simba-simba ka! Kay nanay mong isang yan. Pati dago pag-ahan ka simba. Hindi na. Give them time to grow. Mabitaw na, nga nanay gitawag na kuwan ba, yung people ba gitawali sa pastor? Bago pag-asimba, gitawali sa pastor. May nang kay bright man kayo. Ngayon kayo mong ka nga pagwali. Hindi ito bright time. Wali natin. Excited na kayo magwali. Bright kayo. Bago pa bulan pa simbahan. Nagsaka sa Biblia. Okay, mga kaigsunan, please open your Bibles with me in the book of Romans. Kaya kayo sa niya? Sa bago pa si Kristohanon. So, nayawa na ang Romans dali. Anak mo naman. You see? Delikado kayo mga kaigsunan. Muna nga ang pagkabalaan, dili pagkaugma, balaan na diretso. Hinay! Give them time to grow, to be holy mga kaigsunan. Kasi, mapareha ka itong young people nga na malikas, kaya kita sa book of Romans. Delikado. You see? So, atong katawaan ng Bertinoon, nahitabo ba yun na? So, nahitabo din na. Hindi na ako magsisilsulti kasa kasi mangutahan ako kitsa. So, you see, pero ang pangutana number 1 karon mga kaigsunan, ang imong obedience ba, manotice ba sa mga katawhan? You see, ang imong holiness ba, makita ba sa mga katawhan? Nagkataon ang Romans chapter 16 verse 19 mga kaigsunan. Unsa man ang gingon sa pulong sa Ginoo? Romans chapter 16 verse 19. Here there is amen. For your obedience is come abroad unto all men. Meaning, the obedience of the Roman Christians nadulog og nakitaan, nasayran sa mga katawhan sa palibot. Hinaot untay son na ang imo pong pagkabalaan, ang imo pong matinumangan sa Ginoo, masayran og babawaan pod sa tanang mga katawhan sa palibot. May dalawang punto. Is heaven a place you look forward? Kung nabalaan na gid ka, ang langit ba imo bang look forward? Hindi ba? No, pangutana mga kaigsunan. Would an unholy person enjoy heaven? In heaven, you can only find holy people, holy God, holy angel. Kung naay unholy person na makasulod sa langit, would that person enjoy the fellowship of holy God, holy people? No! Dili mga kaigsunan. Ang ilang kalipay, dili bawang imong kalipay.
Ang ilang karakter dili mao ang imong karakter. Ang ilang mga gihigugma dili pud mao ang imong gihigugma. Ang dili nila gusto mao ang imong gusto. Unsaon yung pag-enjoy sa langit. And if in heaven we will worship a holy God, if you are unholy, how would you enjoy or how would you want to spend eternity with a holy God? You see? So, igsoon, muna ang simbahan, nagpanawagan din, magkinabuhi kang balaan. Kaya, dili ka magkinabuhing balaan, karon heaven is not a place for you. Di ka mag-enjoy dito, mga kaigsuunan. So, malapas, mga katauhan, pastor, impirno na ko. Nga naman, impirno man gyud ka. Kahit tuwa dito ako mga barkada. Nang pangutana, mga kaigsuunan, makita ba nimo imong barkada dito? Dili. Okay raw sa impirno, makita nimong dagway sa imong barkada dito, okay ra. Pero di man makita, pati tumoy sa imong ilong di makita because hell is outer darkness. You see? Oh God. That's why karon palangdaan mag-practice sa tagpagkabalaan. You see? We must enjoy worship. If worship don't capture your attention now, what makes you think it will give you thrill in some heavenly future? Hindi ka ganaan magsimba karon. Magsimba bitaw ka paghahuman. Anak maglingkod na maglingkod na bitaw maglingkod. Babawan ni mga tao kapoy na paminaw wala. Wala na sa kapoy na paminaw. Yung tao na naglingkod ay. Delikado. You know, that's why I am trying to give humor sa wallet para magparamino. Effective po. Pero ato makita mga kaigsunan na if you don't want worship, if you don't like worship, what make you think that you will enjoy it in heaven? Enjoy it now and you will enjoy it in heaven more, mga kaigsunan. If ungodliness is your delight, imong kalipay sa kalibutan, ang pagkadili Diyos nun. Unsa kay makapalipay sa imuha sa langit? Nga ang tanan limpyo, ang tanan balaan, ang tanan nindot mga kaigsunan. Dili ka magmalipayon dito kung wala kay pagkabalaan. Diri. Without holiness, no man shall see the Lord. Hebrews chapter 12 verse 14. Kung wala'y pagkabalaan, wala'y si bisan kinsa nga makita sa Dios. So, igsoon ako nag-aangyo kanimo karon. Kinahanglan ka mahimong balaan. Be holy for I am holy, mo na Ginoo. So now, as we close ang mensahe karon, number 1, nganong gihigugma ka sa Ginoo kay gihigugma ka niya. Nganong giluwas ka sa Ginoo kay gihigugma ka niya. Igsoon, higugma siya in return. Ipakita imong gugma, pinagi sa imong mga pagsakripisyo, pinagi sa imong pagsimba, pinagi sa imong pag-alagad, pinagi sa imong pag-awit. Kung magkatatak, kanta din para sa Ginoo. Show your love din. Di ba? Kung nausap ang harana ka sa itong panahon karon, di ba? Nabi mga harana. Ni ato makita mga kaigsuunan, bisan pa muragi, baka naudtuhan mo kanta, di ba? Kaya para sa pinanggang hinigugma. So show your love to God. Kaya hinigugma ka niya ng giluwas ka niya. Number 2, alang sa iyang kahimayaan. Giluwas ka niya, alang sa iyang kahimayaan. Isip tao na niluwas sa Ginoo pag kinabuhipod nga nakapahimaya sa Ginoo. And lastly, number 3, giluwas ka niya para mabalaan ka, hinaot that you will strive to be holy. Ayaw mo ang second choice ang Ginoo. You see? Musimba ko nga, pastor, hindi ko po yun. Lain na, no? Lain kayo. You see? Pananglitan good, pananglitan karon. Uyan pa may ni Ma'am Karen, pananglitan lang. Kunya, ana si Ma'am Karen sa ako ang nga kuan kanang dog, idudong daw sa kusauna. Dong kanang pwede ka mo anhi diri sa balay kay birthday na ko karon. Lord's Day gud birthday na ko karon. Ayun ko nga, ay sige lang may man na siya. Sige lang may kay mana ko din haog. Di ko layon. Mana ko diya sa inyong balay ug ba ato kasi yung birthday kung dili ko kapuyon. Sa bagyo niya. Sakit ta. Gugma, dili. Gugma, dili. So, ano, siguro ka, tama? You see? May pa imong teacher, tinangan, gugma, alas itinangan mo. Akwara, precise ba ito, ano?
Ay, pastitsen. May tagkrunahan tao ka ng mga bangko sa libro eskwelahan, okay? Dito man abti karon. Pero sa Ginoo, simbal lang ko pastor kung dili ko pa maulan. Masimbal lang ko pastor kung dili ko laayon. Kung dili ko umay ginawa. Sakit man lang daw mo igsoon. Karon na siguro ang adlaw nga dapat baguhon nga may mong kagalingon. Madul kas Ginoo, Lord, pasaylo ako Ginoo. Kagihimo ko kang second choice. Ako ra ba gyud ang imong first choice. Kaya nagpakamatay ka, gihigugma ko nimo. Nag-antos ka, ano na nimo ha? Di ko magsimba pastor kay lain akong gitawag na pamati. Jesus Christ taon, dagko kay mga bangag ang tunok diri, lansang diri. Dagko kay mga tunok diri, dako kay ki panghap diri, dako kay abre-abre diri. Unsa kano Jesus Christ no? Ay, so amahan sa kaya nagit sa ba? Amahan. Dili ko muluwas ani nga katawhan amahan. Ano man hapnok ko sa tigog. Sa ay tamo. Maluwas ka. Wabi sa inom sa beer. Para batiyon yung tanang sakit para sa imo. So igsoon. Kita na itong gugma sa iya. And let's begin from kabuntagon by praying. Lord Jesus, salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pagluwas ako. Kigugmaon kita in return Ginoong Dios. Tabangi ko magkinabuhi ko nga makapahimaya sa imuha o tabangi ko nga mahimo kong balaan sa akong kinabuhi karon sa mga sulod sa imo. Palihog manilog tanan. Marang po, tama na lang ito. Dalaygon ka sa unang katapusan. Salamat sa mensaheng imong gihatag. Salamat sa mga katawhan Ginoong Dios. Na imong ipadala ning balayran kuanan alang sa pagdayeg pagsimba kanimo. Ako nag-aamyo, Ginoo, ang imong kaayo, magpabilin nining maong panimalay. Sa mga kinabuhi nining mga katawhan nga niya. Ako nag-aamyo, Lord, nga ikaw mag-atag ka namong kalipay, samtang kami nagsunod sa pagpangalagad kanimo. Pasaylua, intawon kami sa among mga sala. Ako nag-aamyo, Ginong Diyos, na imo yung ipatarong sa mga kasing-kasing. Pero kung sa kadako, imong gugma lang ka namo, Ginong Diyos. Ang rason nga nung imong giluwas. O amo kining pagkasundon sa mga kinabuhi. Bless these people, open their hearts. Allow the Spirit to work this morning. In Jesus' name. Amen. Ano yung pabilin sa pagbarog mga igsoon alang sa ato ang invitasyon? Lahat na invitasyon. Una, akong gihangyo. Kung ikaw nagduha-duha pa sa imong kalawasan karon, lagi mo tayo nag-when. Basin karon ang mahimong when sa imong kaluwasan. Today can be the day of your salvation. Kung muduol ka lang, kung mudawat kang Jesus Christ, ay mong maluluwas. So, iksoon, ako ang tawagon, basin nasa tuwa ka lang ba rin. Na gusto niyo masave. Gusto niyo masigurado sa imong kaluwasan. Iksoon, as we sing verse 1, para ni sa imo ha. Walay kapugos sa imo ha. Walay matulog sa imo ha. Kaya unsay pulos sa imong pagduol. Kung ituklod ka lang na ibisan bikinsang tao. Apan kung ang balaang espiritu mismo ang mukugos sa imo ha. Kung mutulod sa imong mga tiil sa pagduol kang Kristo Jesus, nan ang imong kalawasan tinuod. So igsoon para ni sa imo ha. So, verse 1 please. Napa sa tuwa karon diri na gusto kang masigurado sa imong kaluwasan? Ako pang gipanawagan. Doon di sa tubangan, dawatan ni Jesus Christ nga mahimong imong Ginoo manluluwas. Ayaw ka wala. Come and be saved today. Para ni sa imo ha, igsoon. Ay napaglaan. Buhat yung matapang sa imo ha. Kung tudluhan ka, kung unsa mamahagi ang kaluwasan, yung ka, and someone will help you to show you the way of salvation. Come and be saved today. Surrender na kang Jesus. Surrender all to Him now.
Kaning ikaduhang bersikulo nagkatawag sa mga Kristohanon nga nakasigurado na silang kaluwasan. Igsoon, imo nang nabawaan ang rason kanong giluwas kas Ginoo. Number 1, gigugma kaniya. Number 2, alang sila kahimayan ang imong kinabuhi, ang imong kaluwasan mahimong tulay sa kahimayaan sa Dios. And number 3, gusto niya nga mahimong balaan ang imong kinabuhi. Maybe daghang panahon nga na-fail nimo ang Ginoo. Daghang panahon nga nakalikay ka, wala ka nagpakabalaan sa imong kinabuhi. Igsoon kaninga wait para sa imo ha. Ako kang giyangyo, bitawang, doon sa tubangan, o maghimo pag-usap o commitment sa Ginoo karon. Lord, I commit myself to you again. Bless me, Lord. Help me to be holy. Help me to glorify your name and help me to love you more. The altar is open for you. Verse 1, please. How about you? I ask you to come. How about you? Come and surrender all to Jesus. Istorya si Jesus Christ karon. Kneel down to Him and surrender all to Jesus. Jesus will save you today. Jesus will bless your life today. Just come and be saved. Just come and surrender your life to Jesus. As we sing last verse, maybe there are specific things na gusto ninong istorya sa Ginoo, gusto ninong i-surrender sa iya karon, gusto ninong i-communicate sa iya, higala, Christ or God is about to change your life. It's about to strengthen you. It's about to give you wisdom, but only come to Him. Doon sa iya. Last verse para ni sa imo ha. Let Him bless you. Let Him empower you. Let Him strengthen you, my friend, my brother, my sister. Just come and surrender to Jesus. Give your all in the altar. Give your all before the throne of God. He will bless you today. But you need to come. Kneel down. Come to Him now. And surrender all to Jesus. Surrender all to Him. Father in heaven, we come to the throne of grace, karon Ginoong Dios. Thank you, Lord, for the prayers of these people, amahan. Ikaw mag-bless kanila, Ginoong Dios, o magaligon sa ilang mga pag-ampot, o bagagid ko na in a very, very special way. Lord, make this day a day of healing na nang samo, Ginoo. Aman, show us your miracle, your power, in the name of Jesus, karon nga kabutagod, Ginoong Dios. O gamay mga kaigsuugan, na dunay mga balatian, karon Ginoong Dios. Dunay mga sakit, nga ginapasan sa ilang physical nga lawas. I pray in the name of Jesus, ayuha sila, Ginoo. O doon may mga kaigsuunan rin Ginoong Dios, na doon ay mga kulayahon ng kasing-kasing, doon ay mga kasubo, doon ay mga discouragement, disappointment. I pray in the name of Jesus, Ginoong Dios, ligon na sila in town. O gamay mga kaigsuunan rin Ginoo, naglisod silang mga pagtanginabuhi. I pray in the name of Jesus, provide ang ilang mga kinahanglan, Ginoong Dios. Niya mi diri, Lord, because we worship a God who will answer our prayers. You know, meet our needs. Ligonan ni Ginoong Dios, panalanginin ni Ginoong Dios, nagsalig din the power of the Spirit nga mohatag gid sa mga ugahom o katubagan sa mga paghangyo, katubagan sa mga desire, Ginoo, desire na imong nang gi-sanctify. Salamat sa imong kayo.
Make us love you more. Make our life glorify you more. And help us to live a holy life, King Jesus. Thank you because you will answer our prayers. In Jesus' precious name. Amen and amen. Thank you, and please shake your hands one with another.